Sobrang nakakabwisit yung nanay sa balitang to. Kulito sa isang 12 years old na batang babae na pumunta ng mag-isa sa police station para magsumbong na may ginagawang kababuyan daw yung lolo at tatay niya sa kanya mismo. Siguro sa takot nga niya noong una, nagkunwari pa nga siyang kaibigan nga niya yung binaboy daw. Eventually, nung kinakausap na nga siya ng mga pulis, dito na nga siya umiyak and bumigay and inamin na siya nga talaga yung biktima. Ang malala pa dito, pati din daw yung isa niya pang kapatid, binababoy nga din daw ng lolo at tatay nila. Hayop talaga tong mga lalaking to eh. Baka sabihin nyo, ay baka napagbintangan lang, gawa-gawa lang yung istorya. May medico legal na, and oo, may nangyari nga doon sa mga bata. Sigurado nagtataka din kayo, bakit mag-isa lang yung bata nung nagsumbong siya? Yun yung nakakagalit dito. Wala kasi siyang kakampi and natatakot daw siyang hindi siya papaniwalaan ng nanay niya. What? Kung makikita mo nga yung interview doon sa nanay, makikita mo kung gaano siya kawalang kwentang magulang and nanay doon sa anak niya eh. Sipin mo yung anak mo ginanyan at binaboy ng sariling lolo at tatay niya. Tapos, pera yung tumatakbo sa isip mo. Sabi niya kasi doon sa interview, I mean given hindi to full interview pero i-judge ko siya base nga doon sa pinakita nga doon sa balita. Ang sabi niya, masakit kasi sa akin, makukulong po sila. Paano yung dalawang bata? Sila lang yung may trabaho. Eh di magtrabaho kang hayop ka. Oo, gets ko na hindi madaling maghanap ng trabaho. Pero ayan talaga yung iniisip mo sa mga oras na yan? Laman mong may ginagawang kababuyan yung lolo at tatay ng anak mo. Tapos, ayan yung tumatakbo sa isip mo? Anong klaseng nanay ka? Di ba dapat na maging proud ka sa anak mo na naging matapang siya para sa kanilang magkakapatid na binababoy ng sariling kamag-anak nila eh? Di ba dapat matuwa ka na may hinto na yung pangbababoy sa mga anak mo? Ngayong nakakulong na yung mga nangbababoy sa kanila eh. Ang dating kasi parang nangihinayang ka pa na nakakulong na yung mga nangmamanyak sa anak mo eh. Di ba dapat na maging masaya ka na may hinto na nga yung trauma doon sa mga anak mo? Anong klaseng nanay ka? From what I can see, malakas ka naman, malaki yung katawan mo. Hindi ka naman disabled, I mean kahit disabled nga nakakahanap ng trabaho eh. So bakit ikaw, na capable namang makapagtrabaho, ayan yung tumatakbo sa isip mo, imbis na isipin mo yung mga anak mong nakaranas ng matinding trauma eh. Diba mas gusto mo, may kinakain kayo pero yung mga anak mo binababoy ng lolo at tatay nila. Kaya alam mo, hindi talaga nakakapagtaka na pumunta ng mag-isa yung batang babae doon sa mga pulis eh. Kasi alam mo yon, walang kwenta yung pamilya niya and yung nanay niya. And nag-start yung pangbababoy nung 10 years old pa lang siya and ngayon 12 years old na siya. So 2 years nang nangyayari yung pangbababoy na yon. For sure in those 2 years bilang nanay, mahalata mo or may mga tel na may nararanasang trauma yung anak mo eh. Pero given yung reaction ng nanay, hindi mo may iwasang isipin na may chance na aware siya sa mga nangyayari eh. Kasi base na nga rin doon sa sinabi niya, baka mamaya hindi lang siya nagre-react or nagsusumbong kasi nga wala nang darating na pera sa pamilya. Napakawalang kwenta talaga ng nanay nila and sana malayo yung mga bata sa kanya. Sobrang obvious lang na hindi niya kayang protektahan yung mga anak niya eh. Buhay nga yung anak mo, merong kinakain, pero unti-unti namang nasisira yung utak dahil nga sa matinding trauma, dahil nga sa mga taong dapat nagpoprotekta sa kanila eh. Yung talagang nagpapatunay na lahat pwedeng maging magulang, pero hindi lahat kayang maging nanay at tatay sa mga anak nila. Kaya sana nga maimbestigahan rin yung nanay eh kasi sobrang sketchy niya sumagot na sa bibig na nga niya mismo galing kung ano yung mas priority niya sa buhay niya eh. Nakakaawa lang talaga yung mga batang babae na ito na nakatira nga sila sa isang bahay na mala impyerno at napapaligiran pa nga sila ng mga walang kwentang kapamilya nga nila. Kung lolo tsaka tatay sasabihin pa nila, hindi naman po totoo yan eh talaga. Isang batang babae na gagawa ng sobrang detalyadong sulat na 2 pages pa tapos hahagulgol sa mga pulis, tapos sasabihin mo nagsisinungaling? Wala kang maluloko dito. I mean, may mga cases na may mga batang nagsisinungaling, pero personal opinion ko, wala kang maluloko dito mga manyakis. Baboy nitong dalawang to, and sana mabulok na talaga sila sa kulungan. Sana talaga may mag-guide doon sa magkakapatid ng mga survivors na hindi nga nila sukuan yung kaso, na ilaban talaga nilang habang buhay na makulong tong dalawang manyakis na to. Kung yung nanay yung mag-handle ng kaso, nako, papalayain niya yan kasi batugan eh. Ayaw magtrabaho tapos mas pipiliin pa niyang mamanyak yung mga anak niya. Again, sobrang saludo doon sa batang babae sa pagiging matapa. Sana mailayo na nga siya doon sa nanay niya kasi kung didikit pa rin siya doon sa nanay niya, wala talagang mangyayaring maganda para sa kanya. Sana mabigyan ng maayos na tulong yung magkakapatid. Sana mabigyan sila ng maayos na environment and sana hindi na to mangyari sa kanila ulit.
Yun lang. Thank you.